Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Ko TV. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, saan man kayo sa buong mundo. Ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyo dahil kayo ay nanood at nag-subscribe sa aking munting bahay, ang Pinoy Crew TV. So ngayon, ang ating pag-uusapan, nabibigyan natin ng reaction yung tungkol sa interview at kasagutan ng mga tanong ni Vice President Sara Duterte after siyang magpaalam sa Committee on Good Government and Public Accountability. So, hindi siya nag-oath doon kasi yung sabi nga ng yung mga rules na pinadala sa kanya na ang mag-o-oath ay ang witnesses lang at yung mga resource person ay hindi. Pero sabi ng chairman na dapat din daw mag-oath kasi pareho lang yung witnesses at saka resource person, which is hindi naman talaga. Magkaiba yung witness at saka resource. Kasi pag witness, syempre magsasabi siya na ganito, ganyan. Pag resource ka naman, sinasabi mo kung ano ang nalalaman mo. Ganon, resource. So, hindi siya nag-oath. So, dahil yung mga nandun na mga congressman, hindi sila makapagtanong kasi hindi siya under oath. So, ang ginawa, yung tinanong nila ng tinanong, yung DBM at saka COA. So, ayun, nagpaalam siya na umalis sa hearing at ayun, pinayagan naman siya ni Kong Chua, ang Buchiki. Okay, so, paglabas niya, ayun, tinanong siya ng mga marites, mga reporters pala. Tinanong siya about kung magkaibigan ba sila or hindi. So, ito yung kanyang kasagutan about sa pagiging magkaibigan. Kaya pala siguro siya nagsulat ng isang kaibigan. So, ito yon. Sabi, according to Balita Tambayan, magbasa na lang tayo. Okay. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi niya talaga kaibigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at nagkakilala lang sila nang magtambal para sa 2022 presidential election. Pero bago yun, 'di ba lagi nilang hinahabol si Sara, punta sila ng Cebu, doon sila nag-uusap kay Governor Gwen Garcia, doon sila sa Cebu nga, sa Cebu. At nagpupunta sila sa ibang mga lugar at yung mga tao, yung mga vloggers, yung mga BBM, unit team vloggers at saka Duterte vloggers, sunod sa kanila. Tapos may pa-exciting, may pa-surprise pa. Naalala ko yung si Thinking Pinoy, binubuksan niya, ay, nakita ko. Tapos yung iba ay zoom. Meron na doon yung Federal Party of the Philippines. Federal Party. Yun. So, dito, sinabi niya na hindi talaga sila magkaibigan. O ito, sa ambush interview ng mga mamahayag sa Kamara de Representantes nitong Miyerkules, sinabi ni Duterte na hindi sila nagkakausap ni Marcos bago mangyari ang eleksyon. Kasi baka nga naman busy. So, dahil sinabi niya, paniwalaan na lang natin. So, kung merong mga nakakaalam dyan, kung magkaibigan sila o dati, pwede kayong mag-comment dyan. O ito, patuloy ng Vice Presidente, nag-uusap lang sila, hindi naman kasi kami talaga nag-uusap niyan, hindi kami magkaibigan, sabi ni Duterte, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Bago pa man kami naging running mate, hindi na kami nag-uusap. Before. So, patuloy ng Vice Presidente, nag-uusap lang sila ni Marcos noong panahon ng kampanya at kinalaunan ay dahil sa trabaho. So, kung makikita natin, after sila manalo, napaka super close, inaalagaan niya si Inday Sara, tapos minsan pinapadaan pa niya, tapos may pahawak-hawak pa dito sa siko, yung ganun. So, hindi pala sila magkaibigan. Ayon kay Duterte, ang talagang kaibigan niya ay ang kapatid na Marcos na si Senador Aimee Marcos. So nga naman kasi si Senador Aimee Marcos ay nagpupunta doon sa Davao para mangumpanya. Ang kaibigan ko talaga ay si Senator Aimee Marcos. Kilala niya ako since 2012. So bata pa siya noon. Patuloy ng Vice Presidente. Naging magkatambal at nanalo sa eleksyon 2022 sina Marcos at Duterte sa ilalim ng unit team bilang Presidente at Vice Presidente. Yun, sayang no? Ako noon, unit team ako, as in, yung nanay at tatay ko ayaw kay Marcos kasi nga alam nila nung panahon ng martial law. Kasi
doon sa amin, madaming NPA at madami ding napatay doon dahil sa ganyan na marsyalo. Nung bata pa ako, maliit pa ako noon. Hindi ko nga alam. Sabi ng tatay ko. Tapos, kinonvince ko sila. Kasi, nagbasa ako dahil itong si President Marcos Sr., marami siyang nagawa noon. Na makikita naman natin. Kasi nga, matagal yung kanyang panunungkulan. So, sabi ko na yung anak ay kagaya din yun ng tatay. Yun ang sinabi ko. Kaya kinonvince ko talaga sila. Hanggang sa na-convince ko sila. Ayun. Hindi ko alam na ganito palang mangyayari. Kasi noon talagang umaasa talaga ang taong bayan tayo na ang everything will be okay dahil magkatandim na sila. Ang presidente at ang vice-presidente ay iisang team lang sila. So, hindi sila mag-aaway. Kaya, nung nanalo sila, happy, palagay na ang loob. Pero after how many months, after how many years, 2 years, 3 years, 1 year, ano ba yan? Bakit sumiklab ang ganito? Hindi ko na maintindihan. Ba't ganon? Ay, nako, ganon. So ito, itinalaga ni Marcos si Duterte bilang kalihim ng Department of Education or DepEd noong June 2022. Marami doon ang nag-comment na bakit siya? Hindi naman siya education, hindi siya PhD, abogada siya. So lahat tayong magagawa kasi yun ang gusto ng presidente. So yan, nanungkulan siya doon. Maraming pagbabago. So, pero binitawan ni Duterte ang naturang posisyon nitong nakaraang June dahil umano sa pakikialam ni na Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriation Chair Representative Elizalde Cu. Binitawan niya. So, itong Martin Romualdez ay cousin ito ni BBM. At ito namang si Elizalde Cuatan na isang Dracula ay siya ay congressman or representative ng isang party list sa Bicol. Yung Bicol ako, ganon. So sila. Itinanggi ni Cu ang naturang paratang ni Duterte na tinawag niyang budol o panloloko. Sino ang budol? Di ba kayo? Ano ka lang, party list representative ka lang, tapos ikaw may hawak sa kabanang bayan. May hawak, di ba? Okay, so sabi dito ng GMA, sinubukan pa ng GMA Newsline na makuha ang panig ng Malacanang sa pamagitan ng Presidential Communication Office PCO kaugnay sa mga pahayag ni Duterte kung talagang hindi sila magkaibigan. So pakinggan natin ang sagot ni VP Sara sa tanong na yan kung magkaibigan ba sila or hindi. Ito yun. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, hanggang ngayon, hindi na kami nag-uusap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 20. Pero kailan po yung nag-last na pag-uusap ko? Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, Marcos. do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo on behalf of you, baka maayos kaya Okay, ito so nangyayari i-end na natin dahil ang ating pinag-usapan ay tungkol lang doon sa pag-deny ni VP Sara na hindi talaga sila magkaibigan. So parang dininay niya din So kung ano kaya ang magiging response ni President Bongbong Marcos sa pag-deny sa kanya na hindi sila magkaibigan. So, nagkaibigan sila nung naging running mate sila at nung nanalo sila. Tapos, after that, dahil may pumasok na mga Dracula, may pumasok na mga nambubudol, may pumasok na mga tambaluslos, ayun, nasira yung kanilang pagkakaibigan. So, dahil doon, ayan, marami ng kontrobersya na dumating at hindi rin natin alam kung ano yung mga nasa utak ng mga tao na nasa likod sa mga pangyayari. Kasi yung hearing talaga nila, kasi boring. Yung hearing doon sa budget ng OVP at doon sa hearing ng Committee on Good Governance, pareho ang kanilang topic. Paulit-ulit yung mga tanong. Tungkol pa rin sa 125 million na confidential funds. Na kung meron kang utak, ikaw na tao ka, kung meron kang alam, confidential nga sasabihin ba kung confidential pa? 'Di ba hindi na sasabihin?
makikita naman kung ano yung pinagagawa niya. At saka yung una pala na nag-react dyan para paimbestigahan ay si Arlene Brosas ng Gabriela. At sumunod naman itong si Franz Castro at Jan. Nabutasan nila yung BP na si Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential fund na sinakyan naman ng Tambaluslos at saka ng Dracula, at ayun na naglabo-labo na kasi meron silang gusto na gawin sa BP. Ayun nga, sabi na ni VP Sara, gusto nila na siya ay ma-impeach. Bakit gusto nila ma-impeach? It's because gustong may umupo sa kanyang pwesto na sila lang nag-usap-usap. So yung budget, yung pera ay nasa kanila. Kinakalkal yung 2022 na 125 million, pero hindi nila kinakalkal yung flood control budget na lagi silang binabaha sa Metro Manila. Hindi nila tinatarong yung Duran-Duran Party, saan galing yung pera. Kahit pa sinasabi na sponsor galing sa mga kaibigan, presidente siya. Diba sabi, bawal po. At saka, bakit hindi sila nagtatanong doon sa sinabi ni VP Sara na inisita ng 5 billion hanggang naging 10 billion? Dapat yun ang iniimbestigarahan nila. Hindi yung CIF na matagal nang nawala, na ginastos na meron namang report sa UWA. O diba? At ito pa, dapat kung sila ay nagmamahal sa bayan, ang iniimbestigahan nila ay yung doon sa Escuda Island sa Sabina Shoal. Bakit 60 Coast Guard lang ang pinadala doon? Hindi nila nilagyan ng 1,000 soldiers, 1,000 policemen or coast guards. So, yun lang po. Kung kayo, ano masasabi nyo? Bakit at kailan matitigil ang pagbubusisi sa 125 million na CF, confidential funds ng OBP? Ang hirap, masakit na sa ulo. Sabi ng iba, na-stress na sila. Kasi akala ko, bagong hearing, yung laman, same pa rin, nag-change lang yung title. So, lang po, kung anong masasabi nyo, mag-comment lang kayo dyan, kung ano yung maidiya nyo. So, ito yung tanong kailan matatapos at saan hahantong ang 125 million confidential funds ni VP Sara Duterte noong 2022. So, yun lang po. Bye-bye! Thank you for watching and thank you for subscribing this very, very small channel. Bye!